testing, oh, dito tayo. Wag niyo nang asarin yung mga DDS, ako na bahala diyan sa mga 'yan, ha? Oh, naku eto yung tatay nila patay, yari. Hmm, tingnan niyo yung naku umiiyak na. Biruin mo ba naman, yung, araw-araw na ginawa ng Diyos na sinasabi nila na si Tatay Diggs uuwi na, mabibigyan na ng interim release, eto pa ang haharap sa kanila sa taong, 2026, unang linggo ng ano, January, 'no? 1,303 na ebidensya versus digong ibinigay ng ICC prosecutor sa defense panel. Aray ko besh, isa lang o dalawa lang pumalya diyan. Ibig sabihin, kumbaga isa o dalawa lang ang lumusot diyan sa 1,303 na 'yan. Ibig sabihin, aabot na ng 30 years, which is yun po ang sinabi ni Attorney Cristina Conti. Pagka nahatulan na guilty si Tatay Digong, 'no, tatay nila, hindi tayo, 'no, eh, 30 taon daw ho ang gugugulin ng dating pangulo doon sa pagkakakulong. Biruin niyo, ilang taon na 'yan, 80 na. So ngayon ho, ang paglilitis po, 10 taon, 'di ba? 10 taon daw ang paglilitis, kaso ang style ng mga DDS, style nila Koopman, style ng mga Duterte, iudlot ng iudlot ng iudlot yung mga hearing. Baka siguro ho aabot pa yan ng 12 hanggang 15 taon ho, mga kababayan, 'no? Naniniwala kay Koopman, kung ano-anong mga pag-uudlot yung mga ginagawa, o udlot-udlot, wala naman po, nababalewala hanggang sa tumatagal. Siguro enjoy si Koopman. Biruin mo magkano daw di umano, 150 million daw di umano ang sweldo ni Koopman kada buwan. Biruin niyo, mga bossing. Oh, ang laging sinasabi nung mga DDS, "Mahirap lang po si Tatay Digong." 'Di ba? "Mahirap lang po si Tatay Digong. Wala namang pera, simpleng buhay lang po si Tatay Digong." Tapos suweldo ni Koopman 150 million per month daw ho, di umano. Multiply niyo 'yon, mga kababayan. Sa 10 na lang, 10 buwan lang muna, 'no, para madaling compute. 150 times 10, ilan, 1.5 billion, 'di ba? O dagdagan mo ng dalawang 150. Siyempre yung, 300 million, idadagdag mo yun sa 0.5, o magiging 1.8 billion per year ho, mga kababayan. Eh, siguro siguro kung ako si Koopman, sige, okey, dismiss, dismiss, puro ano, puro pausog yung mga hearing. Sige, okey lang, no problem kay Koopman. Kahit siguro sabihin mo, kahit umabot pa siguro tayo ng 20 taon na paglilitis dito, okey lang ako, 'di ba? Oh. 1.8 billion per year ho, kung totoo yung 150 million per month ni Koopman na sinusweldo, mga kababayan. Saan kinukuha yun? Yoon ba yung ano, yoon ba yung, sinasabi nila mahirap lang si Tatay Digong? Parang ang hirap paniwalaan ho, 'di po ba? Atras, atras, atras. Anong ending niyan, 15 taon bago matapos yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte, 'di ba tinabi? Oh, 15 taon, ilang taon na ang dating Pangulong Duterte nun? 80 ngayon, plus 15, 'no? 'Yan ang gusto ko, sabi ni Teresita Tan, barya lang 'yan sa mga Duterte, napag-ipunan na nila 'yan. Sa napag-ipunan ni Pulong. Ano ho, 'no? Pulong, kami naman ho naniniwala yakang-yaka lang po. Yakang-yaka po ng mga DDS, ng mga Duterte 'yan, 'no, baryang-barya talaga naman. Sabi ko nga, 'no, kahit na 20 taon pa ang paglilitis tapos 1.8 billion per buwan, ay naku, kayang-kaya ng mga DDS, kayang-kaya. Si Pulong lang ho, yakang-yaka ni Pulong 'yan, 'di ba? Oh.
Ewan ko, hindi ko lang alam kung saan ka kukunin ni Pulong yung ano, 1.8 billion per year, multiply mo kung 20 eto 20, 20 taon na o 18 billion sa 10 taon, 'no? Sa 20 taon, 36 bilyones, 36 billion sa 20 taon. Eh, kung ano, kung dadagdagan mo pa 36, 54 billion. Tingin ko kaya. Sa 30 taon na paglilitis, grabe naman yun. Tapos saka pa lang malalaman, o si Tatay Diggs, eh, ano, guilty doon sa mga ikinaso sa kanya. Eh, kailan pa lalabas yun? Hindi, tayo dun sa 10 taon na paglilitis. 80 siya ngayon, plus 10, 90, 'di ba? 90. Tapos ang hatol, eh, 30 taon, pero para ho sa akin yung sinabi ni Attorney Cristina Conti na 30 years kapagka siya napatunayang guilty. Para ho sa'kin, hindi ko naman po talagang gustong madiin, pero kulang ho yun. Yung nakikita natin na ibinabalita 20,000 to 30,000 daw po yung mga nabiktima nung panahon nung tokhang-tokhang nila, onti yon, 'di ba? Sabi nung, kaibigan ko ulit na si Paulo Saison, "Oh, madami pang pondo ng Parmali." Hmm, hindi, sabi ko nga sa'yo, Pulong lang. Si Pulong hard worker ho yan, mga kababayan, palapasok po yan sa Kongreso. Hindi po uma-absent, hindi po lumiliban si Pulong. Fake news ka, Mark Ramos. Ba't niyo naman nasabing fake news ako? Fake news yung sinasabi mong hindi uma-absent si Pulong. Ay, absenero ba si Pulong? Eh, basta para sa akin yang 18 bilyones na yan kung 10 taon man tumagal si Koopman doon sa pakikipaglaban para kay dating Pangulong Duterte, sisiw yan sa kanila. Sisiw na sisiw, oh, 'di ba? Dante Ragos, sisiw lang, yan idol kay Digong sa laki ng ninakaw niya sa taong bayan, 7.3 trillion daw ho, oh. Kung trilyon, eh, naku, wala, kalabit lang 'yun, 'di ba? Hindi, pero seryoso ho tayo, sa dami ng ebidensya po na iaano diyan, na ihaharap, eh, mukhang mahihirapan po sila na ipasok, pumapasok sa bar para manaksak si Pulong. Hindi ko totoo, 'no, sa dami niyang ebidensya na 'yan, 1,303 na ebidensya laban sa dating Pangulong Duterte, mukhang mahihirapan po sila